Oy, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, lalo na sa mga Iskonians, no? Lalong-lalo na sa mga taga Maynila. Oo, meron tayong update ngayon. Actually, ako po'y naglalaba ngayon. Kaya habang naglalaba po tayo, ay magawa lang ako ng reaksyon. Actually, ganito po kasi. May nakarating po sa akin ngayon na isang chismis, no? Mga Iskonians. May nakarating po sa akin ngayon na isang chismis na kung saan marami kasing mga senior citizens po na mga may hinaing na patungkol nga daw sa paano nga daw nila iboto, no, si Mayurahani kung ang kanilang allowance ay nadidelay. Oo. Allowance daw ng mga senior citizen nadidelay. Bukod sa nadidelay, yung iba wala nang natatanggap. So ngayon, si Mayurahani umaksyon. Ngunit huli na. Bakit ngayon pa? Kung saan eleksyon tsaka kagagalaw. 'Di ba? Galawan ng mga tamad na politician 'yan, Mayura. Oo. Dati kasi si Yorme nangako na ang mga senior citizen merong 500 allowance monthly. So ngayon itong si Hani ginawang 1,000. So nag-add siya ng 500. Oo, nag-add nga daw ng 500. Ang problema, bakit ngayon lang? Na kung saan marami nang nadidismaya. Mayura, palagi ka na lang huli sa aksyon mo. Dapat noon pa yan i-resolve mo na yung pag meron kasing isa, dalawang nagrereklamo or isa, dalawang may hinaing, aksyonan mo na. Hindi yung halos buong 2 million senior citizen na or mga lolo at lola na ang umiindang. Tsaka ka pa aaksyon. Paano yan? Kaya tuloy nasabihan ka ng mga senior citizen at ng ibang mga Manilenyo na, kaya lang naman gumalaw yan kasi eleksyon. Kung walang eleksyon, hindi yan gagalaw. Kaya Mayura, bakit ngayon lang? Oo, ako reaksyon ko lang ha, hindi ito paninira. Bakit ngayon lang na kung saan marami nang nagrereklamo? Dapat noon pa, 'di ba? Ang problema ngayon, Mayura, ayaw na ng mga seniors sa'yo. Hindi ko naman sinabing lahat. Iilan gusto ka, iilan ayaw sa'yo. Kasi nga, mabagal ka daw. Yan actually sa totoo lang, Mayura, no. Para sa akin, kung ako yung nabigyan ng ganyang posisyon, dapat nilubos-lubos ko na, gumawa na ako ng ikakatuwa ng bayan. Diba? So, nasa akin na yung power. So, ano nang gagawin ko? Magpapakitang gilas ako. Kasi alam ko sa sunod eleksyon, tatakbo ako. Diba? So, para sa sunod eleksyon, iboboto ako at mahalin ako ng tao. Ang problema lang, hindi ka kasi gumalaw. Kasi nakita mo sa sarili mo na, okay lang to, yung project ni Isko noon, kasali din naman ako. So, okay lang, hindi ako gagawa ng proyekto. Mali. Ikaw na ang nasa power, dapat ikaw na ang masusunod. Desisyon mo na ang masusunod, hindi yung aasa ka lang sa proyekto ng nakaraan. So ngayon, ano yan? Honey, may 1,000 allowance sa mga senior. Inaksyonan daw ang hinaing ng mga senior citizen. Huli na, Mayura. Diyos ko, hindi katulad kay Yorme noon na kapag may nagreklamo, Yorme, bakit ang Divisoria halos hindi kami makakalakad? Hindi pa siya mayor, nasa plano na. Kaya nung pag-upo niya pagka-mayor, nagulat ka. Ang Divisoria, binumba ng tubig. Binuhusan ng tubig, nilinis ang kalsada na may lumot. Binumba, binanwasan ng tubig. Kaya, luminis ang Divisoria, 'di ba? Tinanggal yung mga kotong na pulis, tinanggal yung mga kotong na traffic enforcer. Nilinis ang Maynila, nilinis ang mga ilog, mga estero. Kasi nakikita ni Yorme na yan ang hinaing ng taong bayan. Ngayon, si Yorme tumakbo na naman. Siyempre, ang papakinggan ni Yorme yan, yung reklamo ng taong bayan. Ano bang reklamo ngayon ng taong bayan? Yorme, ang bagal po ng allowance ng senior citizen. Alam nyo naman na mahal ni Isko yung mga senior. Pangalawa, Yorme, wala na yung mga food packs na ginagawa mo noon, yung mga dinistribute. Siyempre,
Oh, hanapan na naman ang paraan ni Yorme yan. Yorme, lagi kaming binabaha, Yorme. So, ang gagawin na naman ni Yorme yan, oh, ito, para hindi tayo bahain, oh, linisin ang bawat kanal. Actually, noon, nung si Yorme ang mayor, madaling araw may mga naglilinis. Oo, madaling araw may mga nagpupulot ng mga bakal, buti, plastic, basura. May mga nagwawalis. Ngayon wala na akong nakikita. Tapos, noon, ang Maynila, safe kang maglakad. Ngayon, simula nung hindi na si Yorme ang mayor, aba, ang dami ng snatcher, nagbalikan, lalong-lalo na dyan sa may Santol, dyan sa Bimapa, sa Santa Mesa. Grabe ang mga snatcher dyan, sa may Santol, papuntang Altura, stop and shop. Oo, grabe ang mga snatcher dyan ngayon, bumalik. Noon wala yan. At lalong-lalo yung sa Santa Mesa, sa may Old Santa Mesa, ang daming adik. Minsan nga, may one time nga, dumaan ako dyan. Aba, nasa Parisan, nag-aabutan. Oo, pero nung si Yorme noon, ay, walang adik. Walang tambay sa gabi. Bawal maghubad kasi hinuhuli ng barangay. Ngayon, aba, kaliwat kanan may videoke. Kaliwat kanan may nag-iinuman. At kaliwat kanan may nagsisigawan kahit gabi na. Kaya, sa totoo lang, kaya po hinahanap po talaga si Yorme ng taga Maynila at ang taong bayan ng Maynila. Kasi iba po talaga si Yormeng mamuno. Hindi naman sa ngalan na si Yorme ay istrikto, pero paano ka susundin ng nasa sakupan mo kung hindi ka mag-i-instrikto? Diba? At saka yung pagiging istrikto ni Yorme, maganda ang kahinatnan, maganda ang kalabasan. Hindi katulad ng iba dyan na nakaupo na mayor, tapos wala, huli-huli kong umaksyon. Katulad ngayon, hinaing ng mga senior citizen, huli ng inaksyon na ni Hani. So, si Yorme ang hinahanap. Biruin nyo, napapansin ninyo, reklamo ng Manilenyo kay Hani, si Yorme ang hinahanap. Diba? Hinaing ng Manilenyo kay Hani, hinahanap si Yorme. Diba? Kasi yan lang naman ang sabi nila. Si Hani ang bagal kumilos. Yorme, bumalik ka na. Diba? Mali ba ako? Yun ang narinig ko. Ang bagal ni Hani. Palpak si Hani. Hindi gumalaw si Hani. Walang proyekto si Hani. Yorme, bumalik ka na. Diba? Yan ang narinig ko. Kaya po isa po yan sa rason na kung bakit si Yorme ang hinahanap ng tao. Bakit? Kasi iba talaga ang tatak Yorme, iba talaga ang gawang Yorme, at iba talaga magtrabaho si Isko Moreno Dumagoso. Yan ang katotohanan. Actually, ako nagbubuhat ako ng bangko. Hindi po ako binabayaran. Supporter lang po ako ni Isko. Never ko din po yung nakausap si Isko, pero bumibisita yan sa mga live ko. Isa lang ang masasabi ko, iba talaga magserbisyo ang isang Isko. Napatunayan, proven and tested, legit pa sa legit. Hindi gawang Quiapo, hindi gawang Divisoria, kundi Batang Tondo. Diba? Ganyan ang may malasakit sa mahirap. Kung nagmula ka sa mahirap, ramdam mo kung ano ang hirap. Pero kung nagmula ka sa mayaman, wala kang pakialam sa mga mahihirap. Bakit? Mayaman ka eh. Diba? Ngayon sasabihin nila, bakit ngayon Ken, si Isko mayaman na? Aba malamang. Naging mayor ka eh. Naging host ka pa ng noon-time show na Itbulaga. Malamang may kita ka. Diba? At may mga endorsement din si Isko. Kaya hindi nyo masisiyan na yaman si Isko. Bakit? Masipag siya eh. Kaya kung meron kayong question kung bakit si Isko mayaman, ay problema ni Isko yan. Kung gusto nyo yumaman, magsikap din kayo. Simple lang. Pero kahit ganun man si Yorme mayaman na, ang puso niya nasa mahirap pa rin. Diba? So yun lang ang aking masasabi. May awa ang Diyos. Diba? God first. Taga Maynila, God first. Piliin ninyong mabuti. Kung sino ang karapat-dapat na iboto, yung hindi puro pangako. Piliin nyo yung pinangako pero ginawa. Huwag yung piliin yung nangangako na walang gawa. Diba? So maraming salamat po and see you next vlog. God first. Thank you.